when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong special debate ngayon. Meron itong iba sa ating debate na standard, no? So parang sharing lang din ito mga kapatid. So ang topic ngayon ay patungkol dito sa pangalan. YHWH ba ang name ng nag-iisang Diyos? Question mark yan mga kapatid. So ang first speaker natin dito si Pastor Brian Badao ng COAT, at second speaker naman si Romel Bernados ng Church of Jesus Christ the Everlasting Father. So ganito yung magaganap na sa debate natin mga kapatid, or sa discussion. So meron tayong 10 minutes na first presentation. So both yan 10 minutes sa first speaker, tapos sa second speaker 10 minutes din. Then after that meron silang 15 minutes na para siyang rebuttal cross. So abangan nyo na lang mamaya. So both pa din yan, 15-15, first speaker, second speaker. Tapos meron tayong 5 minute na final conclusion. So ganun pa din, second speaker tapos first speaker. So ganun yung mangyayari mga kapatid sa ating debate. At I think mamaya baka po pwede silang mag-cater din ng mga audience na tanong. So abangan natin. Ayan. At syempre Russia TV standard rules pa din doon sa mga mahahagip na mga question. Ayan, or merong something. Pero I know hindi naman ito masyadong ma-technical. So mga kapatid, napakaganda ng topic ngayon. So YHWH ba ang name ng nag-iisang Diyos? So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala, at baka pwede rin dyan ikwento
paano nagsimula ang pag-usap natin na ito at what is the main purpose ng sharing natin ngayon. So unahin natin si first speaker. Pakilala ka muna, bro. Alright, so salamat Brother Rasha. Una-una, ako po si Brother Brian, Senior Pastor ng Elder ng Church of Apostolic Truth. So, pares kaming oneness ng kausap ko po ngayon. First time ko yung makakausap to si Brother Romel. So, meron kaming group at doon na pag-uusapan yung Yahweh, and I believe parang anti-Yahweh to si Brother Romel kung hindi ako nagkakamali. So, doon sa group na yun nagsimula yung aming talakayan, and then humantong kami dito sa pag-uusap or sharing namin. Hindi po talaga ito debate na nakagisna natin sa Russia, kundi more on discussion lang kami. So, ayun, doon po, kaya humantong po kami dito sa Russia TV, mga kapatid. So, yun. Sana po may matutunan po tayo dito. Siyempre, yung ating second speaker din. Pakilala ka, kapatid. Hello, Brother Romel. Hello, bro. Hindi ka yata niyo naririnig. Bro Romel? Dinig ba? Or Narinig kita, bro, pero hindi ka yata narinig ng Brother Romel. Parang nag-pause nga siya. So, Bro Romel, kung nadidinig mo ito, hindi ka namin madinig. Ayan. Hello po. Ayan. Pakilala ka muna, Bro Romel. Siya. Mahina po. Ay, putol-putol. Ganito, bro. Ah, Lipat ka ng lugar, bro, kung saan ka. magandang gabi po sa lahat at sa ating. Ayan. Medyo gumanda na. Paulit nga, bro. Paulit nga, bro. Bro Romel. Nawawala. Yun lang. Ganito, bro, lipat ka muna ng lugar, bro. I think nasa loob ka ng bahay. Pwede kang lumapit doon sa bintana or doon sa pinto kung kaya mo. Kasi sa signal yan eh. Hindi naman yan sa internet. Bro Romel, kung nadidinig mo ako Hello. Yan. Dinig, bro. Dinig na. Magandang gabi po Sige, sa bro. ating lahat, Pastor Brian at sa ating Mr. Moderator. Ako nga pala si Brother Romel Bernados sa pong kaanib ng Church of Jesus Christ, the Everlasting Father. At isa pong oportunidad na makausap si Pastor Brian patungkol sa topic na ito. At sabi nga niya kanina, nagsimula ang lahat na ito doon sa GC namin patungkol sa incarnation. Kaya sana po may matutunan ang mga viewers ngayon patungkol sa topic na ito. Yun lang. Okay, so Bro Romel, dinig mo naman kami, no? Opo. Okay, thank you, bro. So mag-start na tayo ng discussion, mga kapatid. Hindi natin tatawaging debate ito. At again, dyan sa mga ating nasa audience, kung gusto nyo yung mga ganitong content at ganitong pag-uusap, parehas sila dito, mga kapatid, na oneness. Dito lang tayo iikot doon sa pangalan ng nag-iisang Diyos. So, Pastor Brian, bibigyan kita ng 10 minutes sa unang presentation. Your time start. Alright. So, again, salamat sa kapatid natin, Brother Romel, no, for this opportunity na makapag-discuss kami about this topic, mga kapatid.
Alam nyo, hindi naman ganun ka-importante para sa akin itong topic na to. But, kumbaga trivial lang siya. Pero, dahil nga merong mga circulating na iba't ibang katuruan about sa pangalan ng Diyos, then maganda rin na magbigay tayo ng ating kapahayagan patungkol dito and at the same time mapag-usapan natin. So just to set the tone, para ma-set ko yung tone kung ano yung pag-uusapan namin at hindi namin pag-uusapan, no, para malinaw, shout out muna sa lahat ng mga viewers natin and please feel free to share para meron ding pong matutunan yung iba dito sa pag-uusap na ito. So, una-una, para clear po, hindi namin pag-uusapan if ang Jesus ba ay name ng Diyos. So, hindi yan ang pag-uusapan namin. Ang pag-uusapan namin, bakit Yahweh or yung YHWH, yung Tetragrammaton, ang pangalan ng Diyos sa aking paniniwala at bakit naman hindi Yahweh or YHWH para sa kanya ang pangalan ng Diyos. Okay? So, hindi namin pag-uusapan kung Jesus ba ang name ng Diyos because I can agree on that. Although for me, it's not a biblical way to address God the Father. Tatawagin mong Jesus yung Ama. Hindi siya sa akin biblical kasi never in the scripture tinawag ang Ama na Jesus. I can still agree na pwede nating tawagin Jesus ang Ama dahil sa akin walang kaibahan ang pangalan na Jesus at yung topic na pinag-uusapan namin yung Yahweh. Hindi sila dalawang magkaibang pangalan, kundi yung Jesus or yung Yehoshua ay ito po yung expounded form ng pangalan na Yahweh or yung YHWH. Meaning to say, yung actual name ng Diyos para sa akin is yung YHWH. Which, ang tawag ko dito, all throughout my presentation, gagamitin ko yung merong tunog na Yahweh, hindi yung YHWH kasi mahirap para sa akin banggitin yung YHWH. So Yahweh lang ang aking sasabihin instead na YHWH para mas komportable akong sabihin mga kapatid. So yung Jesus or yung Yehoshua ay tumutukoy sa kung anong gagawin ni Yahweh. Okay? Siya ay magliligtas kasi para sa akin, base sa aking mga napag-aralan, nasa pangalan ni Jesus Christ or nasa pangalan na Yehoshua, yung pangalan ni Yahweh. Okay? So, hindi dapat pinagpipilian kung alin ang pangalan na igagamit sa Diyos, no? Dahil hindi po yan dalawang magkaibang pangalan. May or hiwalay na pangalan. May distinction sila pero hindi po sila dalawang magkaibang separate na pangalan. Alright? Parang Brian, tapos kapag nilagyan mo ng description, parang Brian and then may additional kang description, ganun yung distinction ng Yahweh at ng Yehoshua. May konting description yung Yeshua patungkol kay Yahweh. Okay? So ang topic namin hindi po yung pangalan ni Jesus Christ. Ang topic namin is yung Yahweh. And then secondly, hindi namin pag-uusapan yung anak ng Diyos, yung kalagayang tao. Ang pag-uusapan namin si God. Yung kalagayang espiritu. Anong pangalan ng kalagayang espiritu na yon, which is yun yung nasa Old Testament, anong pangalan niya? Okay? So para sa akin, Yahweh ang pangalan niya or yung YHWH. Okay? So, unang-una, dito, dako na po tayo sa presentation natin. Sinet ko lang yung tone para malaman natin, clear din sa aking kausap, kung ano yung pag-uusapan at hindi namin pag-uusapan. Okay? So, hindi namin pag-uusapan yung Jesus, pag-uusapan namin yung Yahweh. Yan ba'y pangalan ng Diyos or hindi? That's it. Napakasimple lang. So, secondly, maraming proof sa Old Testament na magpapatunay na yung YHWH ang pangalan ng Diyos o yung Yahweh. No? So, marami. Kukunin lang natin yung isang verse lang, no? Isang talata. No? So, lahat ng mga LORD na naka-all capital, actually sa Tanakh,
yan ay YHWH o yung tetragrammaton na tinutukoy. Okay? So pinalitan lang sa Bible natin ng Adonai or yung LORD na sinasabi, mga kapatid, para hindi mabigkas yung YHWH, no? Dahil yan ay para sa mga Hudyo, yan ay very sacred na name. Okay? So pag-usapan natin Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Sabi diyan, and God said unto Moses, I am that I am, Eye Esher Eye, and he said, thou shalt say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So hindi ako magpo-focus diyan, po-focus ko sa 15. Sabi diyan, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord, then dito makikita natin yung all capital LORD, which is sa original yan po ay YHWH. God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. So si Yahweh daw, yung YHWH, yun ang nagsugo kay Moses para sa bansang Israel. At ang sabi dito mga kapatid, this is my name forever. Yung LORD, yung Lord na naka all capitals, yung YHWH, ang sabi diyan, yan daw ang kanyang pangalan forever, and this is my memorial unto all generations. And it makes sense. It makes sense mga kapatid na yan ang pangalan ng Diyos. Dahil kung hindi Yahweh ang pangalan ng Diyos, eh hindi rin Jesus ang pangalan nung anak. Kasi nga, sinasabi natin kanina na yung pangalan na Yahweh, which is pangalan ng Diyos, ay nasa pangalan ni Yehoshua. Okay? So kung hindi Yahweh ang pangalan ng Diyos, eh hindi rin Yehoshua ang pangalan ni Jesus Christ. Alright? Now, since ang Old Testament ay base po sa Tanakh ng mga Hudyo, eh kailangan natin i-consider, no? I-consider natin yung libro na ginagamit ng mga Hudyo, which is ito yung Tanakh, no? Hindi ko tatalakayin kung ano ba yung Tanakh. Yan ay composed ng Torah, kasama diyan ang Torah sa Tanakh, kasama diyan yung mga tawag doon, written books, mga kapatid, which is kasama yung genre dyan ng Proverbs, Psalms, no, and then the prophets, no. So, yan yung Tanakh. Hindi natin tatalakayin mismo yung book ng Tanakh, pero tatalakayin natin mga kapatid na sa Tanakh 6,800 times ginamit yung tetragrammaton. Okay? So, yung YHWH nasa Tanakh. Na itong Tanakh, ito yung Hebrew Bible na tinatawag, which is dito po yung Tanakh, yan po yung Old Testament natin sa Bible nating mga Christian. So sa mga Hudyo, Tanakh ang tawag nila dyan. Alright? So sa Tanakh alone, 6,800 times nabanggit yung tetragrammaton, yung Yahweh. Okay? Further nailing, pagbibigay diin na Yahweh po ang pangalan ng Diyos, no, ng Israel. Therefore, kasi naniniwala ko ang Diyos ng Israel is yun yung Diyos ng mga Kristiyano, no? And malinaw na sinabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa New Testament na they know what they worship. Sa John chapter 4 verse 22, kilala nila kung sino yung kanilang sinasamba, no? Bilang Hudyo. Yung God na kilala niya, siya din yung God na sinabi niya that the only true God sa John chapter 17 verse 3. Okay? At bilang Hudyo mga kapatid, no, ang Diyos niya ay walang iba kundi si YHWH. Si Yahweh na nasa Tanakh, dahil simula pagkabata as they practice, anong practice ng mga Hudyo, tinuturuan na sila, pinapakilala na sa kanila. May mga training sila about sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. No? Kasama diyan yung tinatawag nilang Shema Israel. Now, sa New Testament, nandun ba yung pangalan na Yahweh? Well, absolutely nandoon po ang pangalan na YHWH sa New Testament. Pero kung sasabihin ng kausap ko mamaya, mababasa ba verbatim, no? Hindi yun ang ibig natin sabihin. Halimbawa, kahit sa Old Testament, hindi mo naman makikita yung YHWH kasi nga sabi natin, ang mababasa natin sa Bible natin is yung LORD na naka-all capital. So, kapag nakakita ka ng ganun sa Old Testament,
it represents the tetragrammaton sa Tanakh. Yun yung equivalent niya. Kasi nga, pinalitan nila yung bigkas doon sa YHWH para hindi nila mabigkas yan dahil nga, that's very sacred. So kapag kami nabasa kang Lord, L-O-R-D, yan ay Yahweh. Okay. Okay. So, dako tayo Thank you. mga kapatid sa ating 10 minutes din na presentation sa ating second speaker. Again, ang topic natin ngayon is YHWH ba ang name ng nag-iisang Diyos? Brother Romel, your time start now. Sa ating moderator. At ang topic po namin ay hindi po kami, ako naniniwala, especially ang kapatiran, hindi po kami naniniwala na ang tetragrammaton o ang YHWH o ang Yahweh, para mas madali, na ito ay ang tunay na pangalan ng nag-iisang Diyos. Since pareho kami ni Pastor Brian, naniniwala na may iisang Diyos lamang ang Ama. Ngunit kami ho ay naniniwala na itong nag-iisang Diyos na ito ay walang ibang pangalan kundi Jesus lamang. Mr. Moderator? Parang nasa cross ba siya or nasa presentation siya? Presentation to. Presentation. Okay. Sige. At una ho, bakit ho kami, ako hindi naniniwala na ang Yahweh ay ang pangalan ng Diyos? Unang-una ho, ang tetragrammaton o ang YHWH ay walang exact evidence na maipapakita kung walang exact evidence about sa existence ng YHWH na ito. Kaya nga, base sa ibang research na ma-anti-tetragrammaton, ito daw ay basta na lang lumitaw. Kaya kahit i-search natin sa Google, ay wala talagang, yun bang exact talaga na evidence na pwede nating panghawakan about sa YHWH. Kaya nga kapag kaya nga sa Google ang lumalabas ay hindi sa mga ancient manuscript kundi ang itinuturo nila sa atin ay first na nakita ang YHWH doon sa Moabite stone. Kaya nga ho Nawala. Bro Romel? Hello, bro? hello. Ayan. Proceed, bro. Teka lang. Yan, dinig ka na, bro, ha? Mahina kasi yung net, pasensya na. Okay, rinig mo ba Pastor Brian? At ito ho ang ating okay po. Yun ang problema. Ang existence ng YHWH kasi walang exact evidence na maipapakita. Kaya hindi ako naniniwala na ito ay ang pangalan ng Diyos sa Old Testament o pangalan ng nag-iisang Diyos kasi yung ginamit ni Pastor Brian kanina, yung Exodus 3:14 ay Iye, Asher, Iye at hindi ho YHWH, hindi ho tetragrammaton. Kaya po hindi ako naniniwala na ito talaga ang tunay na pangalan na nag-iisang Diyos. Pangalawa, ito po ay ginagamit sa mga magikero at kahit nga ang Biblia ng mga satanista ay may YHWH na Aramaic form. Kaya ho, para bang nakakalito kung ito ba talaga ang tunay na pangalan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 42 verse 8, I will not give my glory to another. Kaya nga, nakakalito. Kung ito ang pangalan ng Diyos, bakit ito ginagamit sa tarot cards? Bakit ito ginagamit ni Eliphas Levi na isang magician? Bakit ito ginagamit sa mga magic? Kahit nga ang librong The Lesser Key of Solomon ay
gumagamit din ito. Kaya ho, medyo nakakalito kapag sinabi natin na ito ang pangalan ng tunay na Diyos, na at the same time ginagamit din ng mga magikero o sa mga ka-opposite natin ng pananampalataya. Kaya ho, kapag sinabi po nating pangalan, kami po ay naniniwala na wala hong ibang pangalan according sa Acts chapter 4 verse 12. Ito lang po ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang librong The Dogma and Ritual of High Magic ay nagsasabi na ang YHWH ay ang pangalan ng tunay na Diyos. Ngayon, ang Kristyanismo ba at ang mga magikero ay may iisang Diyos? Gayon, parehas sila ng ipinapahayag na parehas silang nagsasabi na ito ang tunay na pangalan ng Diyos. Ngayon, nakakalito dahil ang mga magician kasi, sabi sa The Temple of High Witchcraft, page 156, yung mga magicians, since hindi nila alam kung ano ang tunay na bigkas ng YHWH, ang ginagawa nila ay sinachant nila. Yun bang parang chant? Yes. Kaya nga, napaka-imposible naman na maging pangalan ng Diyos na at the same time ginagamit ng mga hindi natin kapatid sa pananampalataya. Like for example, the magician. And then the Satanic Bible, meron ding YHWH in Aramaic form. Kaya hindi ito magiging pangalan ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil ang mga tarot cards, ang mga magician ay gumagamit nito. Ngayon, ang isa din ay ang pronunciation. Kasi kapag sinabi nating YHWH, lahat naman nagsasabi na wala talagang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. Sa pagdating sa pangalan ay napaka-importante, napakahalaga. Hello. Okay. Kaya pagdating po sa pangalan ay napaka-importante na malaman natin kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. Ang Tetragrammaton, ang YHWH ay wala hong nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. Ang sabi ng Bible, God is not the author of confusion. Hindi ho siya nagdudulot ng pagkakalito sa mga tao, lalo na ho sa kaniyang bayan. Kapag sinabi niyang ito ang aking pangalan, tapos yung binigay na pangalan ay walang nakakaalam kung ano ang bigkas nito, nagdudulot ito ng pagkalito sa mga tao. Kaya hindi ito maaaring maging pangalan ng ating Panginoon Hesukristo. And then ang sabi nga ni Aleister Crowley, isang Satanist, sabi niya, let the magician earnestly seek the lost word Tetragrammaton. Dahil nga walang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. Kaya nga napakaraming pangalan ang lumitaw. Like for example, the Jehovah, Yahweh. Ang ito pong mga pangalan na ito, Yaba, Yeshua, ito pong mga pangalan na ito ay nanggaling sa Tetragrammaton dahil yung mga tao ay hindi nila alam kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. Kaya nga, yun bang hula-hula na lang kung anong vowel ba ang ilalagay dito. Parang ganon. Kaya naging Yahweh, naging Yahoo, naging Yawa, parang ganon ang nangyayari. Kaya ang mga tao ay nanghuhula na lang kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. Dahil nga walang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na bigkas nito. And then ang YHWH po kailanman ay hindi lumitaw sa mga ancient manuscript, like for example the Paleo-Hebrew na mga manuscript. Hindi ito lumitaw. Ang transliterated na Hebrew Bible, ang nakalagay po ay Iye, Asher Iye, at hindi po Yahweh o YHWH. And then
may distinction po pagdating sa kapag sinabi natin na yung EA ay siya din ang YHWH, ay hindi po. Dahil ika nga hindi ito lumitaw sa mga ancient manuscript, dahil ang E Asher E ay ang naisulat, hindi po ang Tetragrammaton. Kapag inalis po natin ang mga vowel sa YHWH, ang matitira po ay HYH, not YHWH. Ito po ay tinatawag na triconsonantal. Hindi po ito Tetragrammaton. Kaya po, ako po ay naniniwala na ang nag-iisang Diyos na ito, ang Ama, ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo, wala na pong iba. Kaya po, ayun po ang aming paniniwala. Although maraming mga explanation ng ibang mga anti-tetragrammaton. Okay po. Okay, so dyan nagtatapos ang ating first stage. Dako tayo sa 15 minutes na parang rebuttal questioning dito. Mauna dito si Pastor Brian. Proceed ka, Pastor. 15 minutes. Okay. Okay lang ba, Brother Romel? Ako mauna. Okay po, Pastor. Alright. Okay. So, bro, nabanggit mo yung Moabite stone. Ano ba yung sinabi doon sa Moabite stone? Sa pagkaka mo about sa Yahweh, about sa Tetragrammaton. Ang sabi sa encyclopedia, volume 12, page 996, if I'm not mistaken. Ang sabi doon, outside the Tetragrammaton, outside the Old Testament, the YHWH only appeared in the Moabite stone. Unang nakita ang YHWH na ito, una ho itong nakita ay sa Moabite stone. Kaya nga, yes, yun po. Ang YHWH ay accept na ito ay naisulat sa Moabite stone. Okay. So, ano ngang sabi doon sa Moabite stone? Kung alam mo yung Sir tama Brian. ka nabanggit yung YHWH. Hello? Hello? Hello, Pastor. Okay. So, tama ka nakasulat yung YHWH sa Moabite stone. Ang tanong ko sa iyo, ano ba yung nakasulat about sa YHWH? Nakasulat lang ba doon? Ano ba yung sinasabi ng Moabite stone sa YHWH? Bro. Ito po, Nako, nawawala sa ito po, brother mo. Pastor, ay ang kwento ng King of Moab na si Mesha. Ang sabi niya, he dragged the altar of YHWH. Ngunit itong Israel na ito na tinutukoy ni King Mesha ay hindi ho ito tumutukoy sa yung Judah. Ito po ay tumutukoy doon sa 10 tribes, dahil sa time ni King Solomon, yung 12 tribes kasi ay was divided into 2. Yung 10 ang tinawag na Israel, tapos yung dalawa naman noong sinabi ni King Mesha na he dragged the altar of YHWH, hindi ho ito tumutukoy sa Israel po. Ang 10 tribes po specifically, ang 10 tribes po nung time na ito ay nagrebelde against sa Panginoon. Kaya ho, sila ay nagsilbi sa ibang Diyos at hindi sa tunay na Diyos na talagang Wala, parang wala akong maano sa ano niya. Bro Romel? Bro, pwede kang lumipat ng ibang lokasyon, bro. Kung nasa sala ka, you can step 2 steps. Baka mag-iba yung signal. Pastor Brian, Ayan, narinig ayan. mo ba yung sagot? Napuputol-putol siya, bro. Napuputol-putol. Siguro, ano na lang, follow-up question na lang, bro Brian. Follow-up question na lang. Alright, okay.
So, ang sabi doon sa Moabites, Moabite stone, yung tinatawag din na Mesha steel, ay nagrebelde Yes. lumaban si Mesha sa Israel, di ba? Anong Israel ito? Ito po ay tumutukoy sa 10 tribes at wala pong kinalaman dito ang Wala, paputol-putol. Brother Romel, pwede Pastor, bang lumipat ka, lumabas ka? Pwede bang lumabas ka sa bahay mo para Pastor, makomplete yung sagot mo? Kasi putol-putol bro, hindi ko talaga wala akong ma-absorb sa sagot mo. Sayang din para sa mga audience natin. Hindi nila maintindihan yung sagot mo. Try mong lumabas, bro. hello. Yan, bro, Romel. Bumabalik siya, bro, pero napuputol. Okay. Mas maganda kasi lumipat ka ng lugar na ano, mas ano yan. So try natin yan. Nakalipat ka na, bro? Opo, Mr. Moderator. Okay. So, bro, Pastor Brian, ulit na lang. You can rephrase. Okay, so yung kwento ng Moabite stone, which is 840 BCE. Agree ka na nandoon ng Yahweh, nandoon din yung Israel. So ang sagot mo doon, yung Israel ba na yan ba yung Israel na tinutukoy sa Word of God? Sapi po, Pastor, hindi ko po na gets. Sapi po, Pastor. Yung Israel ba na nakasulat sa Moabite stone, as you know, yan ba yung Israel na nasa Bible? Yung mga Hudyo? Yan yung Israel na nagrebelde against sa tunay na Panginoon. Ito po yung 10 tribes. Okay. So next question ko, bro, yung kwento ba ni King Mesha, yung paglaban niya sa Israel, nasa Bible ba 'yon? Yes, nasa First King, if I'm not mistaken, chapter 16. If I'm not mistaken. Yes, pero hindi talaga yung whole story talaga. Okay. So, yung Israel na nandun sa Second Kings, walang ibang Israel na tinutukoy doon, di ba? Yung Israel? Wala namang Israel na... Hindi po, Pastor. Yung Israel, bro, na tinutukoy... Sige, bro, sagot ka, bro. Ano yung sagot mo? Pastor, yung tinutukoy kasi ni Mesha, yun yung 10 tribes, hindi po yung, wala akong kinalaman dito, yung dalawang tribes. Kasi during sa pagkamatay ni Solomon, yung yung 12 tribes was divided into 2. Kaya yung natalo ni King Mesha, yun yung 10 tribes. Wala akong kinalaman dito yung pero Israel, di ba ang binabanggit, bro? Israel. Yes, Israel. Hello? Brother Romel, pero Israel ang binabanggit, di ba? Okay. Yes po, Pastor. Ngayon, Israel. Pero again, hindi ito. Sige. Pero again, sige, bro, hindi ito po ay tumutukoy. Ito po ay tumutukoy sa 10 tribes. Okay. So, agree ka, bro, na yung wala naman nakalagay sa Moabites na yung YHWH ay pangalan ng Diyos-Diyosa ng Israel. Wala naman nakalagay doon, di ba? Yes or no? Wala. Yes, wala. Pero yung kasi, yung Israel na natalo ni Mesha ay nagrebelde against sa tunay na Panginoon. Kaya napaka-imposible kung nagrebelde against sa tunay na Panginoon, tapos pag rebelde nila ay nag-serve sila doon pa din sa tunay na Panginoon. Kaya normal talaga na nagrebelde sila, naghanap sila ng kanilang sariling Diyos. Okay. So
alam din natin yung kwento ng alam din natin yung kwento nung paglaban ni Mesha sa Israel. No? Pero hindi ko tatalakayin yung punto na 'yon. Ngayon bro, may tanong ako sa iyo. Sabi mo walang exact evidence yung YHWH. Tama ba? Yes po, Pastor. Walang exact evidence. Pastor Brian? So okay. So yung nasa hello. Pero alam mo bro Hello. na yung YH. Okay. So hello? Okay. So Hello, Pastor. sabi mo walang exact evidence, pero alam mo na YHWH yung nakasulat sa Moabites. Na yun ay kinuha ni Inagaw bilang pagganti ng hari ng Shem. Di ba? Ng Mesha sa Israel. Yes, Dahil Pastor. yung Diyos In Diyosan Aramaic form. yung Diyos Diyosan kasi ng hari ng Mesha parang nainsulto doon sa ginagawa ng Israel. That's why inano niya yung altar ng ginagawang sambahan, sacrifices ng ano. Ngayon ang tanong ko bro, nalaman mo na yung YHWH ay nasa Moabites. Tama ba? Yes or no? Moabite stone. Yes. Yes, Pastor. In Aramaic form. Hindi yung Okay. talagang, hindi yung Alright. English alphabet. Alright. Ngayon, alam mo din exactly na ayon sa Moabite stone, kinuha nung hari ng Mesha yung upper part ng altar na tinatawag na yon at nandoon yung pangalan ng YHWH. Yes or no? Yes, pero yung altar ng Panginoon ay nasa Jerusalem at hindi yun palipat-lipat. Hello, Pastor. Okay, so yun lang yung details na nandoon sa Moabites, 'di ba? Wala namang ganong kwento nandoon eh. Basta nabanggit lang yung YHWH na yun ay nakasulat doon sa upper part ng altar, and then yun yung kinuha ni nung hari ng Mesha. Tama ba? Walang gaanong details doon. Yes po, Pastor. Walang ganong Alright, details. Okay. Ngayon, yung Moabite stone ba ay evidence? Yes or no? Yung Moabite stone, hindi siya standard na reference o evidence na gamitin para sa pangalan ng nag-iisang Diyos. Hindi siya standard. Okay. Bro, yung Tanak ba naniniwala ka na yan yung ginagamit ng mga Hudyo? Yan yung ginagamit ng mga Israelita as their own Bible, yung Tanak? Yung Tanak, Pastor, I do not believe kasi ang ginagamit ng mga early Christians, especially ng ating Panginoong Jesucristo, ay ang Greek Septuagint. Hindi po sila gumagamit ng Tanak. Hindi, bro, yung tanong ko sa iyo, hindi yung patungkol sa Christian. Ang tanong ko sa iyo, yung Tanak ba, agree ka ba na yan yung ginagamit ng mga Hudyo bilang Bible nila, yung Tanak? Yes, after ng paglaya nila mula sa Babylon. Alright. So agree ka din na yung YHWH nasa Tanak, yes or no? Yes, pero hindi mo ito pwedeng sabihin na ito ang tunay na pangalan ng Diyos dahil nga sila ay nanggaling na sa Babylon. Yung original na language nila, which is the Paleo-Hebrew, was banned doon sa Babylon. Kaya yung ginamit nila ay ang Assyrian-Babylonian language at hindi na po ang Paleo-Hebrew. Okay. So, yung Tanak na yon na sinasabi mo na ginamit nila after ng kanilang Babylonian captivity, which is 2,500 years bago umabot tayo dito sa punto na to, before pa lumabas si Christ, ay matatawag ba nating evidence ng YHWH?
Yes, pero gaya nga ng Moabite Stone, hindi ito standard reference. Brother Romel? Pastor, rinig mo ba yung sagot ko? Alright. So, yes, narinig ko. Bro, anong kaibahan ng Yahweh sa Asher, A? Sabi mo kasi may distinction sila. Yung YHWH, sabi mo may distinction sa Asher, A. Anong distinction nila? Yung Yahweh ay kalitaw-litaw lang, lumitaw sa Biblia noong 1902 sa tulong ni Dr. Rotiram sa Bibliang Rotiram Emphasized Bible, at doon pinakaunang lumitaw ang word na Yahweh sa Biblia ay Bro, noong 1902. hindi Yahweh yung tinatanong ko, yung YHWH. Ang tanong ko sa iyo, anong sabi mo kasi kanina sa presentation mo, may distinction, may kaibahan yung YHWH sa Asher, A. Anong distinction nila? Anong kaibahan nila? Ayon sa pag-aaral mo. Yung E Asher E ay naisulat na doon sa yes, ang distinction nila ay existence. Ang E Asher E ay lumitaw na sa Exodus chapter 3 verse 14. Tapos yung Yahweh ay lumitaw noong 1902 sa ating mga Biblia. Yes. Okay. So, dyan nagtatapos ang parang rebuttal question ng first speaker. Dito tayo sa pagtatanong din ni Brother Romel. Bro, 15 minutes. Ito, ang first question ko, Pastor. Kung ang YHWH ay ang pangalan na nag-iisang Diyos, bakit ito ginagamit sa Kabala, sa mga magic, at bakit ito nasa Biblia ng Satanista? Kung ang Yahweh ay pangalan, yung YHWH pangalan ng nag-iisang Diyos, ang sagot ko dyan ganito, bro, hindi porket ginagamit ng Satanista, sabi mo nga kanina, ibang paniniwala, yung pangalan ng tunay na Diyos, hindi niya na tunay na pangalan yun. For example, kapatid, naniniwala ka na Jesus Christ ang pangalan ng nag-iisang Diyos, even though hindi yan ang topic natin. Tama ba? Ngayon, ang tanong, kung ginagamit yan ng mga Katoliko, excuse me sa mga kapatid natin, kaibigan natin Katoliko, at tinatawag nila yung rebulto na Jesus Christ, ibig ba sabihin, Diyos-Diyosan na si Jesus Christ, ayon sa'yo, kasi ginagamit nila? So it doesn't make sense to me. Sa akin, illogical dahil may gumamit na sa maling kaparaanan, hindi na yun ang pangalan ng Diyos. Sa akin, that's unsound, that's illogical. Next question, bro. Okay, next question ko, Pastor. Kasi yung Catholic, ginamit mo kanina yung mga Catholic, may iisang pagkakilanlan lang naman tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit nagkaiba-iba lang yung interpretation. At ang next question ko, Pastor, ang mga Kristiyano ba at ang mga magikero, ang mga magikero ay may iisang Diyos na kinikilala? Natin, kasi napakadaming magikero, bro. Pwede naman ako maging magikero na kumikilala ko sa isang Diyos, pero ibang part yung pagiging magikero ko. Maraming magikero tayong kilala dito na mga Christian naman sila. Pero hindi lang kasamahan natin. Kilala, even them, tinatanggap nila na believer sila na si Christ ang tinatanggap nila si Kristo. So anong logic mo doon sa question mo? Kasi may mga magician ngayon na kumikilala, believer, mga Christians, pero mga magician sila. Hindi ko makuha yung logic ng question mo, bro. Again, kung yan ay the same ng first question mo, hindi porket ginagamit ng mali yung pangalan na sinasabi natin na yun ay sinasabi ko na yun ay pangalan ng Diyos, kunyari Yahweh or YHWH, ginamit ng iba sa maling kaparaanan, ibig sabihin hindi na yun ang pangalan ng Diyos kasi ginamit sa maling kaparaanan? I think, bro, hindi siya logical para sa akin. Kung ang pangalan mo, bro, ay si Romel at gamitin ko sa maling kaparaanan yung pangalan mo, ibig ba sabihin hindi na yun ang tunay mong pangalan? Parang hindi ko makuha yung logic ng question, bro. Okay, Pastor, next question. Next question. Agree ka ba na walang nakakaalam kung ano ang tunay na pronunciation o bigkas ng YHWH?
Hindi ako agree na walang nakakaalam kasi hindi ko naman kilala lahat ng mga Hudyo, no? Kahit sa panahon ngayon, malay ko kung mayroon nakakaalam mo hindi. But recorded sa record, walang nagsasabi na nakakaalam, no? 'Yun ang nasa record natin. Pero kung sasabihin ko lahat ng mga 100%, lahat ng mga Hudyo hindi nila alam yung bigkas noon, and then mali 'yon. So, sa akin, ang sasagutin ko yung tanong mo, wala akong basihan na record na nakakaalam ng eksaktong bigkas nung YHWH. Pero kung tatanungin mo ako, 100% ka na walang nakakaalam, hindi ako 100% doon. Malay ko ba kung may nakakaalam o hindi, pero hindi nakasulat. Next question, bro. Okay, next question, Pastor. Ang Yahweh ay galing sa YHWH. Ang question ko, Pastor, paano nagkaroon o paano, yun bang mula sa YHWH, paano naging Yahweh? Well, mahabang history yan, bro. And I believe kasi nag-start yan sa paglalagay ng nikod, no, which is the vowel sounds, which is originally came from Adonai, Yahuwah. And then, sa pagtakbo ng panahon, hindi natin alam exactly, hindi natin ma-pinpoint sa panahon na tumakbo kung kailan yan naging Yahweh. But sa consensus ng mga scholars, ang sabi nila, Yahweh ang pinakamalapit na bigkas doon sa Tetragrammaton. Pwede mo namang i-search yan eh. Next question. Ito bang pronunciation na Yahweh, Pastor, ay hula-hula lang ba ito o exact talaga ito na pronunciation? Pastor Brian. Putol ka, bro. Sige, bro. Question? Pastor? Yes, bro. Question, bro. Ito bang pronunciation na Yahweh, sabi mo pinakamalapit, ito ba ay hula-hula lang o exact talaga na pronunciation? Again, wala nga makakapagsabi na yan yung exact na tawag yan bigkas doon. At hindi mo rin masasabi na hula-hula. Kasi what do we mean by hula-hula? Basta pumasok lang sa isip natin, ganun. So, define natin yung salitang hula-hula. So, sa akin, yung Yahweh na yan, nagmula nga yan doon sa vowels ng Adonai. Yung mga vowels ng Adonai, A, O, I, AI, yun ang ginamit ng mga, I believe, mga scribes, no? Na nilagay nila yung nikod, yung mga vowel sounds na yan, in betweens ng Tetragrammaton, para mabigkas yung kasi dalawang pagbanggit ng ginagamit nila. Ginagamit nila yung Hashem, which is the name, and then ginagamit din nila yung Adonai, yung Lord, para yung vowels ng Adonai para mabigkas yung Yahweh. Pero kung ang tanong natin exact na ano ba yung Yahweh, base nga sa mga scholars na sa research ko, yun ang pinakamalapit, not exactly. Next question, bro. Okay, Pastor, next question. Ano ang, doon sa time ni Jesus Christ, ano ang religion ng mga Hudyo noon? Pastor Brian? Hello, Pastor. Nag-gets ko sa tanong, okay. Ang nag-gets ko sa tanong mo, yes bro. Ano ko lang yung tanong mo kasi nagputol-putol ka. Anong religion ng Israel nung time ni Jesus Christ? Yung ba yung tanong mo? Ng mga Hudyo, yung mga Pharisee. Mga Hudyo, mga Pharisee? Judaism. Ito bang Judaism, Pastor? Sino ang kinikilala nilang Diyos? Base sa pag-aaral ko si Yahweh, sa YHWH, yung ama na tinatawag din nila.
Si Yahweh yung tinutukoy nila. In fact, kahit nga magtanong ka ngayon mismo ng mga Hudyo, yan ang sasagot sa iyo eh. Kasi may mga kaibigan ako mga pastor doon sa Israel na nakakapunta ng kanilang mga templo nila. Yun talaga ang kanilang sinasama pero hindi nila binabanggit yung YHWH. Ang binabanggit nila yung Hashem, yung the name, tsaka yung Adonai. Kapag binabasa nila yung Tanakh, no, at then dadaanan ng pagbabasa nila yung Tetragrammaton, hindi nila bibigkasin yun as it is. Gagamit sila ng Hashem or yung Adonai na sinasabi. So hanggang ngayon, kapatid, hanggang ngayon bro, nandoon yung Tetragrammaton sa Tanakh nila. Next question. Okay. Bakit sinabi ni Kristo, Pastor, doon sa John 8 chapter 44, na kayo ay sa inyong amang Diablo? Ibig po bang sabihin na yung YHWH na kinikilala nilang ama ay Diablo? Ayon sa ating Panginoon Jesucristo sa John 8:44. Hindi bro, mali yung pagkakaintindi mo, out of context yun. Sinabi yun ni Jesus Christ sa kanila, hindi doon about sa Tanakh na binabasa nila or hindi sa kanilang pananampalataya, kundi sa kanilang attitude. Okay, sa kanilang attitude na sila'y sinungaling. Okay, so yung context noon is about doon, hindi about doon sa paniniwala ng mga Hudyo, hindi about sa faith ng mga Hudyo, kasi otherwise lalabas na si Jesus Christ, ganun din. Kasi Judaism siya eh, ang mga magulang niya Judaism ang relihiyon eh. Pinalaki siya sa ganung mindset, Judaism. Wala siyang ibang Diyos. John 17:3, yung ama, which is yun yung Lord sa Tanakh. Next question. Kasi sabi mo kasi Pastor, ang YHWH ay tinuturing ama ng mga Judaism o Diyos nila. Yun nga, bakit pinawag ni Kristo na kayo sa inyong amang Diablo? Kasi kapag sinabi natin na yung ama nila ay ang YHWH o yung Tetragrammaton, bakit sinabi ni Kristo na kayo sa inyong amang Diablo? Alright bro, pinaliwanag ko na eh. No? Yung sinabi na yun ni Jesus Christ, hindi patungkol sa paniniwala nila bilang mga Hudyo, kundi patungkol sa attitude nila bilang mga ipokrito. Kaya halimbawa, ikaw bro, kilala kita, sabihin natin, magkakilala tayo, magkaibigan tayo, at sinungaling ka, liar ka, sinabi ko ang tatay mo Diablo eh. Dahil ginamit ko yung attitude mo para tukuyin kung sino yung kung ano yung nag-i-influence sa iyo. Hindi tinutukoy ni Jesus Christ yung paniniwala nila as Judaism or mga Hudyo, hindi. Kasi paniniwala ni Jesus Christ Judaism din eh. So kapag ang ama ng mga Judaism ay ang Diablo, ganun din ang mangyayari kay Jesus Christ. Ngayon, contextually speaking, mali yung pagkakaintindi mo doon sa verse. Hindi tinutukoy doon yung pananampalataya nila, kundi yung attitude ng mga kausap niya. Yun. Yung attitude ng mga kausap niya tinutukoy, yung hypocrisy nila, kasinungalingan nila. Nagtuturo sila ng mga bagay na hindi naman nila pinapractice. Okay, next question bro. Doon sa Book of Acts, Pastor, bakit galit ang mga Judaismo? Bakit sila galit kapag ang mga apostol ay nagpipreach gamit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Okay, naputol siya doon, no? Pero maganda question yun. Gusto kong sagutin yun. Bakit nagagalit yung mga, anong tawag doon? Yung mga Hudyo, sa mga apostoles, nangangaral sila sa kanya. Kasi hindi sila believer ni Jesus Christ. Hindi sila mga Christian. The same way, nung lahat ng mga pinapangaralan nila ng mga Hudyo, kapwa nila mga Hudyo, yung mga disciples, hindi nila matanggap na si Jesus Christ yung Messiah. Kaya nagagalit sila sa pangangaral ng mga apostol kasi hindi pa sila believer, hindi pa sila mga Christian. But hindi nila sinasabi na yung Jesus niya hindi ang pangalan ng Ama, hindi ang pangalan ng Diyos. Wala naman silang ganung kinukontra eh. Ang kinukontra nila, yung mismong si Jesus Christ, yung taong si Kristo na sinusunod ng mga disciples, pinapangaral nila yung patungkol kay Jesus Christ. Hindi sila believer doon. Hindi sila believer na si Jesus Christ ay yung Messiah na sinasabi sa hula. Kaya sila against doon sa pangangaral ng mga disciples. And then, later on, makikita naman natin,
ang daming mga Hudyo ang na-convert sa Christianity. They accepted Christ as their Messiah. Next question, bro. Okay, Pastor. Dito sa Exodus chapter 3 sa Exodus chapter 6 verse 3. Putol-putol sana. Hello. Dito sa Exodus chapter 6 verse 3, Pastor. Bakit hindi nalaman nila Abraham, Isaac, and Jacob ang tunay na pangalan ng Diyos? Bakit hindi nila alam? Yes. Wala naman tayong sagot doon sa scriptures eh. Okay, alam ko yung tinutukoy mo, bro. Yung sinabi dito na the Lord, I was not known to them. Yung ba yung sinasabi mo? O, Yes. Kasi wala naman tayong makikitang tagpo na ang Diyos nagpakilala siya sa kanyang pangalan. Kagaya nung nangyari kay Moses. So sinasabi lang ng Diyos na hindi siya kilala sa pangalan niya na yon nung mga binanggit niya dito ng mga propeta. For what reason? Hindi naman nakasulat doon. Hindi ako nagpakilala sa kanila. Hindi ko hinayag sa kanila. Wala naman nakalagay doon eh. So sinasabi lang doon na hindi kilala siya sa pangalan na Lord. Yung Lord, yung YHWH. Wala akong makitang ano doon, bro. Point doon sa tanong mo. Next question, bro. Okay, Pastor. Thank you. Yan lang po. Okay. Okay, so proceed tayo sa final conclusion. 5 minutes to. So mauna si Brother Romel. Bro Romel. Teka lang, Mr. Moderator, nagsapi. Ano 'yon? Final conclusion sa ating pinag-usapan ngayon. 5 minutes, di ba? Magandang gabi sa ating lahat. Nais ko muna magpasalamat kay Pastor Brian sa kaniyang mga sagot sa ating mga tanong. Ngunit hindi pa rin ako na kumbinsi na ito talaga ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil po yun nga, hindi alam ang bigkas ng ating ng YHWH, at hindi po ito nakita sa mga ancient manuscript. Una po itong lumabas sa Moabite Stone. Kaya po itong Moabite Stone na itong Moabite Stone na tumutukoy sa 10 tribes of Israel, sabi ko nga kanina, sila ay sumasamba sa ibang Diyos, hindi sa tunay na Diyos. Kaya noong sabi ni Mesha na he dragged the altar of YHWH, yung pong natalo niya ay hindi po yung altar ng tunay na Diyos, dahil po ang tunay na Diyos ay may templo doon sa Jerusalem at hindi po yun palipat-lipat. At kaya nga sabi ng Bible, ang king nitong 10 tribes na si Ahab ay nag-build siya he built an altar for Baal doon sa Samaria. Kaya hindi po ito, kapag sinabi nating gawin nating basihan ang Moabite Stone, ay hindi po ito magiging standard na reference. Ganun pa man, ako pa rin naniniwala na itong tunay na Diyos na ito, na isulat ang kaniyang pangalan sa Grego na Jesus, at kailanman hindi ito naging Yeshua. Hindi po ito naging Yeshua dahil may sinasabi tayo na lingua franca, na kung ano ang pronunciation ay hindi mo yan pwedeng baliin. At noong naisulat ang New Testament, it was written in Greek at hindi po sa Hebrew. At normally na ang naisulat ay Jesus at hindi po Yehoshua, dahil po ang New Testament ay naisulat sa Greek, at ito po ang naging lingua franca ng mga Kristiyano noon at ng mga Hudyo. Kaya po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay naisulat sa Greek na Jesus, at hindi po kailanman naging Yehoshua, hindi kailanman naging Yahshua o YHWH, Yahweh, Jehovah, hindi po.
ang sabi ng Bible, and the Lord shall be king all over the earth. At ang kaniyang pangalan ay magiging isa. At kailanman po hindi yan magiging YHWH, Jehovah or Yahweh, dahil ang hula po ni Zachariah ay natupad doon sa Acts chapter 4 verse 12. At hindi po yun Yahweh, hindi po yun YHWH. Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi natin Panginoong Jesucristo, before Abraham was Iye. Before Abraham ay nandun na po siya. Hindi po siya tetragrammaton dahil nga yung bigkas walang nakakaalam, at saka yung language, original language ng mga Hudyo ay nawala pagkasakop nila sa Babylon. Kaya napaka-imposible na yung Tanakh ay magiging standard reference para sa mga Christian, na maging basihan na ito ang tunay na pangalan ng Diyos, dahil po ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay hindi po same ng pananampalataya, at lalong hindi sila same pagdating sa pangalan ng tunay na Diyos, dahil kung ang YHWH ay ang tunay na pangalan ng Diyos, bakit pa lumipat si Pablo sa ibang religion, which is ang Christianity? Bakit lumipat si Pablo kung doon naman pala sa Judaism ay natagpuan niya ang tunay na pangalan ng Diyos? Kaya po sabi ng Bible, sabi natin Panginoon Kristo, kayo ay sa inyong amang Diablo. Yan pa man na-explain na ni Pastor Brian, and okay, wala tayong problema. At saka maraming salamat Pastor Brian sa iyong time. At hindi man yun, kahit hindi yun ang talagang may iba-ibang explanation kasi ang mga anti-tetragrammaton. At yan lang po ang sa aking explanation bakit hindi ako naniniwala na ito. Okay po. Final conclusion din sa inyong pinag-uusapan, Pastor Brian. Alright. So, salamat din kay Brother Romel sa input niya or sa mga binahagi niya sa atin. But I find each argument na binigay niya unsound, no? Parang hindi ko makita yung logic ng kanyang objection sa pangalan na YHWH. Now, yung pagkapupuntahan natin yung Moabites, which is ito yung tinatawag na Mesha Still, recorded kasi sa scriptures yung laban na nangyari, no, sa 2 Kings chapter 3. At sinasabi niya ibang Israel daw, yun yung pagkakaintindi ko sa sinasabi niya. Samantalang kapag sa scriptures, wala namang iba't ibang Israel. Isa lang naman ang Israel na binabanggit. Halimbawa sa 2 Kings chapter 3, Israel ang binabanggit dito. Wala namang distinction or specification kung anong Israel ang tinutukoy dito eh. Diba? Israel lang. Now, merong kasing ano ba matatawag sa ganyan? Speculations. May mga speculations, pero speculations is still speculation. Sabi niya mga kapatid, isang punto na gusto kong bigyang pansin. Lingua franca, yung dapat daw tamang bigkas. Okay, so sa lingua franca mga kapatid, language, hindi phonetics ang pinag-uusapan. No, language. Okay, pwede kang magkamali ng bigkas pero hindi ibig sabihin nagbago ka ng language. No? Hindi po ganoon mga kapatid. Pag sinabi nating lingua franca that time, ang tawag doon, ang ginagamit nila dati is yung Koine Greek. Then actually yung mga scholars nagsasabi na hindi nagsasalita as his regular language, common language, si Jesus Christ ng Koine Greek, kundi ang kanyang salita is Aramaic. Ngayon ang tanong, anong pangalan niya sa Aramaic? Anong pangalan ni YHWH sa Aramaic? Diba? So iba, may salitang Hebreo, may salitang Aramaic, may salitang Koine Greek during the biblical times. So anong bigkas ng pangalan na
na Yahweh, anong bigkas ng pangalan na Jesus? Okay, now sinasabi niya na Koine Greek, yung lingua franca Greek, Grego yung ginamit dati. Nasaan yung Greek nung panahon ng Babylonian captivity ng mga Israelites? Ginagamit ba nila yung Greek that time? So kung hindi sila gumagamit ng Greek, does it mean hindi nila alam ang pangalan ng Diyos? Okay, now sa scriptures natin, makikita natin doon na pinanganak si Jesus Christ at doon first time na ginamit na associated sa Diyos yung pangalan na Jesus, which is sasabi niya sa Greek is Jesus o Jesus, mga kapatid, no? Hindi naman tayo Greek speaker eh, no? Ang pinupuntahan ko doon yung logic, yung flow ng logic niya, no? So, kung sumulpot lang pala yung pangalan na Jesus nung pinanganak si Jesus Christ, yung anak ng Diyos, at ang kanyang argumento is kailan lang daw lumabas yung YHWH kaya hindi yan ang tunay na pangalan ng Diyos, anong gagawin natin dito sa pangalan na Jesus kung kailan lang din siya lumabas? So lumalabas 2,100 or 2,200 years pa lang yung pangalan na Jesus kahit tanggapin ko pa yung bigkas niya na Jesus. 'Di ba? For sure, ang Diyos ng Israel, kahit na anumang pangalan niya is mas matanda pa sa 2,200 years. 'Di ba? Kung yung pangalan na Jesus lumabas na ng 2,200 years, lalabas na gagamitin ko yung same niya na logic na hindi yung tunay na pangalan ng Diyos kasi kailan lang lumabas yung Jesus eh. Kahit patama ang bigkas mo. So it doesn't really make sense to me kung ano yung mga objection na ibinigay sa atin. And by the way, na kay Brother Romel kasi ang greater burden of proof. Bakit? 2,500 years na ginagamit ng mga Hudyo ang Tanakh. No, hindi po pwedeng tama si Romel, mali yung mga Hudyo na libu-libong mga Hudyo na gumagamit ng Tanakh na nandoon yung Tetragrammaton. 'Di ba? So hindi siya parang logical na mas papaniwalaan natin yung nag-interpret lang kaysa dito sa mga taong naniniwala, which is yung mga Hudyo, kasama ang Panginoon Kristo, no? Ayun. Thank you. Okay. So siguro sa last part natin yung sa participation ng audience, you can answer or comment dun sa kanilang mga reaction mga bro. And igawin natin alternate as much as possible, no. So shoutout muna kay Emmy Alfonso, dito kay Pastor Jeramil Amlon, shoutout din kay Johnny Kapangpangan ng STA, kay Mikael Delebahan. Comment ito, you can also comment both. Unahin natin si Pastor Brian. Sabi niya, Jesus' name is theophoric, it contains the name of God. Yeah, nasa presentation ko yun kanina na yung pangalan na YHWH ay nandoon sa pangalan na Joshua or Jesus or Jesus. Bro Robert, Parang si Brother Michael yata yun. same bro, comment doon, anong reaction mo? Jesus' name is a theophoric, it contains the name of God. Yes, wala namang problema doon. Okay. Next question natin. Galing kay Emmy Alfonso. Paano po masasabing Yahweh ang YHWH di po walang vowel ito? O mauna si Pastor Brian. I believe na address ko na yung kanina. Yung YHWH walang vowel yan. So ginamitan nila ng Nicode para malagyan ng vowel sound. Hindi vowels, kundi vowel sound. Yung YHWH, which is ginamit nila yung vowels ng Adonai, na sa pagtakbo ng time, humantong tayo sa bigkas na Yahweh. Yun yung sagot ko doon, Brother Rasha. Okay, reaction, Bro Roman. Same question. Same nga kami ng
tanong, kung mula sa YHWH paano naging Yahweh? Kasi yung mga vowels natin nagsimula noong 7 to 10 century if I'm not mistaken. At although may mga vowel sound noon pero wala pang mga vowel letters. Kaya same kami ng question. Paano nagkaroon ng Yahweh mula sa YHWH? Pero ito po ay sa tulong ng mga Masorets at yun nga, kung ipakilala natin ito sa mga apostol, hindi na nila kilala dahil kalitaw-litaw lang nito. Okay. At question dito, mauna ka dito, Brother Romel. Question, kung hindi ang YHWH, ano po ang pangalan kasi wala ka pong binibigay? Bro? Dinig ba? Hello? Oo. Hello, Mr. Moderator? Oo. Pakiulit question. nga yung tanong. Again, kung hindi ang YHWH, ano po ang pangalan kasi wala ka pong binibigay? Sa Exodus chapter 3 verse 14 ay Iye, Asher Iye. Yun po, at hindi YHWH. Okay, reaction, Sir Brian. Same question. Kung hindi YHWH, ano ang hindi kasi sa stand ko I mean reaction doon sa pagsagot. Yun nga. Kasi instant ko YHWH eh. So sa akin kasi may distinction yung Eye, Esher, Eye. Depende sa speaker. So kapag ang Diyos ang nagsasalita, of course, I am ang sasabihin niya. Hindi po pwede na gagamitin niya yung YHWH. Kasi pinapakilala niya yung sarili niya, I am what I am. Esher, Eye. Pero kapag tayo ang gumagamit, hindi natin pwede sabihin na ang pangalan ng Diyos ay I am what I am. Kasi ikaw ang nagsasalita eh. Kung ang Diyos na nagsasalita per speaker, I am what I am yun. Tayo, yung LORD na ginamit niya sa verse 14, yung Lord, yung YHWH. Okay. Question dito, mauna pa din si Brother Romel. Di ba ang mga mangkukulam at mga albularyo gumagamit din ng pangalan na Jesus? Mali din po ba yun? Yun nga yung sinabi ni Paul na maraming Jesus na nilitaw. Kaya kung ginamit nila ang pangalang Jesus, ay baka ibang Jesus ang tinutukoy nila at hindi yung Jesus sa Biblia dahil yung Jesus sa Biblia ay hindi naman nagtuturo ng magic. Okay, reaction, Pastor Brian. Magandang point, which is I also pointed out, kasi kung ang logic is yung tunay na pangalan ay ginamit ng iba sa maling kaparaanan, kaya ako questionin mo na yung tunay na pangalan, walang logic talaga siya. Kaya maganda yung point ng question. Hindi nagiging masama ang pangalan kung gagamitin siya sa maling kaparaanan. Halimbawa, sa amin kasi bilang hindi mga Katoliko, against kami sa mga rebulto. Sa amin yan ay Diyos-Diyosan sa point of view namin. Ngayon, kung ang paniniwala ng kausap ko is Jesus Christ ang pangalan ng tunay na Diyos at kapag ginamit pala sa mali, nagiging mali. Halimbawa, yung mga tinawag ko yung bato na Jesus Christ, tinawag ko yung kahoy na Jesus Christ. Ibig sabihin, questionable na sa kanya yung pangalan na Jesus Christ. I don't think so, mga kapatid. I think hindi yun illogical sa akin yung na yun. Kaya maganda yung point ng question. Okay, para sa iyo to, bro, Pastor Brian. Sabi ni Jojo Tiguelo, may nakakaalam sa pangalan ng Ama mismo, si Panginoong Jesus ang nagbigay. Hindi Yahweh at hindi Jehovah. Ano daw? May nakakaalam daw sa pangalan ng Ama mismo, si Panginoong Jesus ang nagbigay, hindi Yahweh at hindi Jehovah. Agree ako na pangalan, alam ng Panginoon Kristo ang tunay na pangalan ng Diyos, agree tayo doon. Pero sa akin, parang irrelevant sa pinag-uusapan kung Yahweh o Jehovah kasi nga kailan lang naman yung Yahweh at Jehovah. Kung tetragrammaton, kung sasabihin niya na hindi tetragrammaton, and then disagree ako doon.
No, yung Yahweh, bigkas lang yun eh. Yung Jehovah, bigkas lang yun eh. Alam nga nasasabihin ni Jesus Christ yun, hindi pa naman lumalabas yung bigkas ng Yahweh at Jehovah nung time na yun. So sa akin, ano yun, illogical din na punto. Comment. Reaction, bro. Hello. Ano nga ulit yun, Mr. Moderator? Sabi kasi ni Jojo is may nakakaalam sa pangalan ng Ama mismo, si Panginoong Jesus ang nagbigay, hindi Yahweh at hindi Jehovah. Yes, hindi Yahweh at hindi Jehovah at hindi rin Tetragrammaton. Okay. Hanap tayo ng question pa dito. Sabi ni Idol Kita Vlog, ang masama lang ay wag banggitin nang wala sa hulog kasi hindi yan biro. Mauna dito si Pastor Brian. Yes, agree tayo doon whether pinag-uusapan natin yung YHWH or yung pangalan mismo ng na Jesu Cristo or Jesus. Hindi dapat siya banggitin sa maling kaparaanan, sa mga usapin or usapan na kabastusan, kababuyan na walang kinalaman sa sa usapin ng pananampalataya or mga religion na na usapin. Hindi dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos sa mali at pangit, masamang kaparaanan. Agree ako doon. Okay, Bro Mel. Yes, same as Pastor Brian. Masamang gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga maling gawain. Ngunit kasi pagdating sa mga Satanist, parang maiiba yung usapan. Kasi malaking question mark bakit nasa Bible nila? Na yun bang parang same kami ng Diyos, nasa Bible ko, nasa Bible din nila. Ano yung distinction namin kung pareho naman pala kami ng Diyos na kinikilala? Yun nga yung tanong. Walang nakakaalam sa tunay na bigkas, kung iisa pala si Kristo at si YHWH, bakit yung YHWH ay hindi nabigkas tapos yung pangalan ng ating Panginoong Kristo ay nabigkas? Yun po yung parang nakakalito lang. Okay. Siguro ako magtatanong kay unahin natin kay Pastor Brian. Doon sa bro, doon sa Yahweh or YHWH. Meron ka bang na-research dyan na ginagamit din siya sa pagan or sa bad thing? Yes, meron. Tayo actually biblical din 'yan. Biblical na yung merong account sa scriptures na kung saan yung mga Hudyo, mga Israelita na na-influence ng polytheism, mga pagano sa paligid nila, nagdala sila ng mga rebulto sa bahay nila at tinatawag nila sa pangalan na Yahweh or YHWS. Sabi hindi ko ma-recall yung mismong account, yung verse. Sabi doon, tinatawag nila sa pangalan ko. So kaya nga sabi ko doon, pwede na yung mga artifacts na na-discover nila na may mga muka ng mga hayop na Diyos-Diyosan, may nakalagay na tetragrammaton, posible na ginamit nila yung tunay na pangalan ng Diyos doon sa mga yung mga mga figures na yon, mga pagan gods na yon. Okay, Robel, reaction doon. Ano nga ulit yan, Mr. Moderator? Ay yung Yahweh ginagamit din ba sa pagan and doon sa bad na pag yes, yun nga sa presentation ko kanina, ito ay ginagamit sa mga magic, dark magic, at yes, ito ay ginagamit. Okay, thank you. Magtatanong din ako sa iyo, Brother Romel. Dito sa bro,
sa for example sa mga theophoric name, bro. For example, yung sa kukuha ko ng theophoric name na Isaiah, Yeshayahu, meaning Yahweh is salvation. Marami pa, Jeremiah, Zechariah, yung mga ya doon. Do you consider nasa pangalan nila yung tunay na pangalan ng Diyos, or gawa-gawa lang din to? Sa ibang research, ito ay gawa-gawa lang yung mga ya. Yung iba pinapalitan nila ng ye, Jeremiah, parang ganyan, Isaiah. Pero para sa akin, hindi siya big deal pagdating sa pangalan ng tao. Magiging big deal lang ito kapag in-apply na natin sa pangalan ng nag-iisang Diyos. Okay, action, Sir Brian. Big deal yun. Kasi kung ang argumento mo, ang pangalan ng Diyos ay hindi nabibigkas, dapat hindi mo rin mabibigkas yung mga pangalan na yan. That's a big deal. Kung ako ay nasa posisyon mo, dapat big deal siya. Hindi mo po pwedeng mabigkas yung mga pangalan na yon na all throughout the centuries ay nandoon sa mga pangalan nila, yung pangalan ng Diyos, nababanggit mo yung pangalan nila, tapos yung pangalan ng Diyos na kinikilala mo, hindi mo mabanggit, sasabihin mo ay hindi siya big deal. Kung ako nasa posisyon mo, that's a big deal. Kaya ang ganda ng punto ng question ni Brother Rasha, big deal yan dapat, supposed to be sa'yo. Kaya nga ang expectation ko sa'yo, big deal yan. Pero hindi ganun pala lumabas, kaya medyo napaano ako. So, yun ang reaction ko doon, bro. Kung ako nasa posisyon ni Brother Romel, dapat big deal sa akin yan. At dapat hindi ko nabibigkas din yung mga pangalan. For example, yung pangalan mismo ni Jesus Christ, kasi nandiyan din yung pangalan ng Diyos ng Israel eh. So, yun ang reaction ko doon, Brother Rasha. Okay, so siguro salamat sa lahat ng audience at lahat ng sumali. Meron tayong 42 live audience. At sa magre-review pa nito, unahin natin si Pastor Brian. Alright, so una-una gusto kong pasalamat sa Panginoon, of course, for this opportunity na makapag-sharing kami ni Brother Romel. Actually, saludo ako kay Brother Romel dahil most of them, yung mga naniniwala sa kagaya niya, takot sa ganitong discussion. May mga hinahamon ako ng debate, as in debate, hindi discussion, no? Ayaw humarap. So, I commend Brother Romel for having the courage na makipag-discuss, and sa akin naman kung ang is discussion or sharing, debate, walang kahit. Pero ako kasi personal ako naghahamon sa kanila doon sa group namin. No, ayaw. But anyway, salamat Brother Romel sa pagiging maginoo. Salamat din Brother Rasha. Salamat din po sa lahat ng mga audience natin sa pakikibahagi po dito. Again, hindi po to debate. Pares kaming oneness, pares kaming naniniwala sa pangalan ni Jesus Christ, pares kami ng baptism. So, yun, salamat kay Brother Romel at sa bumubuo ng church na kinabibilangan niya. God bless inyo lahat dyan. Salamat din. Again, magandang gabi sa ating lahat. Nais ko magpasalamat. Hello, Mr. Brian, Mr. Moderator. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon Jesucristo sa isang oportunidad na makatalakayan si Pastor Brian sa topic na ito. Yes, marami siyang mga hinamon sa debate na mga anti-tetragrammaton din, ngunit walang humarap. Kaya nga, Pastor Brian, this is my first time talaga na makipag-diskusyon sa online. Yes, this is my first time. Kaya wag kang magtaka kung medyo kasi first timer. Kaya salamat Pastor Brian sa iyong time at sa attending moderator. At yun lang po sa mga sa tingin ko sa mga view ni Pastor Brian, parang doon lang naman kami nagkaiba kasi sa Godhead, pareho kami ng paniniwala na may isang Diyos lamang, ang Ama na nagkatawang tao. At sa amin lang, ito ay ang ating Panginoon Jesucristo, ngunit sa
kanila ay may ano pa. Kaya yun lang. Maraming salamat at God bless. So, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng nag-question dyan. Kung meron pa kayong mga tanong mga kapatid doon sa magre-review, ay mag-comment kayo dahil sisikapin ng dalawang speaker natin na sagutin pa ang inyong mga tanong. Kung hindi ko nabasa yung iba dyan at meron akong na-miss, so huwag kayong mag-alala dahil sisikapin ng dalawang ito na sagot pa mga kapatid. So maraming salamat. Please follow these two gentlemen here dahil meron silang mga content din for sure sa kanilang pinaniniwalaan. At syempre sa akin din, Russia Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagde-debate at nagpo-podcast. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe din yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil itong debate na ito or discussion na ito ay pupunta din doon. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Ayun. Fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart